Okay, saan na ngayon pupulutin ng Pilipinas? Ang PNP chief nyo ay kasabwat ni Lisa Tanas ng bangag sa pangidnap kay Pangulong Duterte. Ang PNP chief ninyo, 'di ba? Una yung umalis, okay lang magpulburon, 'di ba? Kasi extend ng time. Pero ang pinalit nilang uling ay okay lang mangidnap. Okay lang manggipit doon sa KOJC. Kaya ito yung reward ni Torre sa pagpapa-appoint sa kanya. Okay. Sabi ni Christina, ang tanong, akala ko, Miss Marley, kapag naka-asylum ka na, safe ka na, di ka na pwedeng galawin. Sa part, yes, that's true. Ang kay Arnie kasi, hindi, I don't think na asylum visa sa kanya. Asylum ba yung kay Arnie? Hindi eh. I think, I'm not sure. Okay? I'm not sure kung anong eksena ni Arnie. Pero kasi sa case ni Harry is, asylum, asylum visa yung in-applyan niya. Unggoy ang pinalit, sabi ni Jocelyn. PNP Chief Torre, sabi ni Julian's World. Alright? Sabi ni Vidali, magkikita na kayo ni Mangga. Well, pag nagsalubong ang landas namin, so ganun talaga, nasa dito siya sa dahiga, si Amy Marcos. Ano ba yung expect niyong gawin ko sa kanya? Loko kayo, Jojombag. Hindi na ba pwede lalabag tayo sa batas pag nanapak tayo? Andes na lang, inunahan tayong sapakin. Di ba? Depensa mo yung sarili mo. Asylum, yung kaya, I think may iba pang legal proceedings na dinaanan si Arnie. But anyway, medyo mahina daw yung medyo mahina yung may kapalit yan. Okay? May kapalit lahat yan. Ano sabi? Si retired General Jerry Valeroso, nakita na ba yan? Yun yung tanong, Palangga. Yung nawawala. Nawala. Wala pa siya, hindi pa siya nakikita, di ba? Okay. I know, in-extradite si Teves, pero yung status niya sa Timor-Leste, kinancel yung Philippine passport. Di ba yun din ang gusto nilang gawin kay yun din ang gusto nilang gawin kay Spokes Ari. Na-cancelin yung passport. Pero sa case kasi ni Harry, iba. Okay? Una, medyo iba ang European countries. So, I don't know kung anong eksena. Yeah. Pero kay Harry talaga, may hirapan sila kay Harry. Ang problema lang dito, kung I don't think na yung EU Palangga papayag mangidnap. Kikidnapin si Harry. Dahil pagbigyan si Lisa Tanas. I don't think so. Malaking challenge yan, okay? Sa mata ng European pag naganap yan. The fact na dito nakatutok, no? Dito sa ICC, ang daming mga observers. Ang daming mga in and out dito ng mga observers, hindi nyo lang alam, mga foreign observers, tinitignan din ko ano nangyayari dito. Kaya, dito sa situation sa Hague. Pero yung kay Spokes, kasama na dyan, dahil alam mo naman si Spokes, very, popular sa usapin dito sa ICC at yung kanyang fight laban sa mga bangag. Okay? So, ako naman, pero rin ako ipakidnap. Possible naman yun, ipapakidnap ka. Yung tanong, marami kasi silang kasasabwatin eh. Marami silang kakasabwatin. Ang case kasi ni Teves, the fact na nag-emote si Bangag dun sa Asian Summit na yon, alam nyo na yon kung anong pwede mangyari doon, di ba? Ano daw? Basahin nga natin to. Okay. Mas ligtas si Attorney Harris sa Europe. Yes, sabi ni Commander Aguila. Yep. So, ano bang yung kay Torre? Yon. Ang sabi, fearless daw, di ba? Si Torre. Walang takot talaga yan si Torre kasi wala siyang
takot sa batas dahil alam niya na kahit mangidnap sila dahil yun naman ang amo niya ay kidnapper, katulad ni Lisa Tanas at ni Bangag, wala nang batas sa Pilipinas. 'Di ba? Wala nang batas na matino sa Pilipinas, mga kababayan, dahil ang nagpapatupad ng batas ay mga bumabaliktad o lumalabag sa batas. Recently, mga kababayan, I think pinost ni Attorney Glenn Chong, no? So yung vlog natin, yung page natin na Maharlika Network sa Facebook, kung di pa kayo nakaka-follow yung ating Maharlika Network, nire-re-upload natin yung mga snippets o yung mga in-extract natin yung mga may substance sa yung mga interview natin like with Attorney Glenn Chong. Ngayon, mga palangga, ang ginagawa dyan ng mga bangag, lalo na ng COMELEC ha, okay? Pakita natin to. Wait a minute. I think this one. Boljakan. Okay. Tignan natin to. Attorney Glenn Chong. Oh, wow. So, eto. Mga kababayan, yung interview ko kay Attorney Glenn Chong nung May 18, yung ang testigo magsasalita na malinaw na ang bakas ng dayaan. It's about dayaan. So, nung May 26, nasa eroplano ako, 26 ba? Yeah, I think. Ang ginawa ng Facebook, mga kababayan, finlag niya yung ating, ba't ganyan? Okay. Finlag niya. Ngayon, ito ang nangyari dito. Yung interview ko kay Attorney Glenn Chong ng May 18, ang sinasabi ng Facebook, May 26, your video is unavailable in the Philippines. So, ibig sabihin, yung particular video patungkol sa dayaan ay hindi mapapanood kapag ikaw ay nasa Pilipinas. Why this happened, sabi ng Facebook? Because of a legal request from Commissions on Election. Philippines, sabi niya, elections in the Philippines, we have to restrict access to your video. Your video, ayan o, nakita niya ba, is unavailable. Ayan o. Your video is unavailable in the Philippines. See why. Alright. So mga kababayan, hindi talagang lahat ng mga importanteng issue sa buhay ninyo, katulad na lamang ng pagtatalakay namin ng mga isyong dayaan, ay hinaharangan nila. So ang tanong, ano kaya ang gagawin ni Attorney Glenn? Kasi sinend ko to sa kanya at pinost niya. Ang sabi ka ni Attorney Glenn, sadyang hindi kaya ng COMELEC na harapin at sagutin ang isyu ng malawakang dayaan sa halalan. Ang 17 plus million overvotes for senators na exactly divisible by 12, both the total and the overvotes per precinct in 94,000 plus precincts nationwide. Ang 5 million votes na kinaltas nila sa mahigit 39,000 na kandidato in 15,001 precincts nationwide. Kaya sabi ni Attorney Glenn, they resort to removing the video exposing their fraudulent operation. I have never seen a COMELEC so jealously guarding its malevolent secrets like under George Garcia. So, ano pa ang aasahan mo sa bansang Pilipinas? Ano ang aasahan mo? Lahat, imagine ninyo, talagang yung video ni Attorney Glenn, video na interview ko, ayaw nilang ipalabas dyan sa Pilipinas. Ayaw nila ma-educate ang taong bayan. Ayaw nila ma-educate yung mga estudyante. Kaya yan, mga palangga, puntahan nyo yung Facebook ni Attorney Glenn Chong, follow nyo na lang din siya. So lahat ng pag-speak up natin dito, pinipigilan. It's like ginugurgur ka. Kaya, di ba, no wonder nag-resort sila sa pag-hire ng assassins para gurgurin ako. Kasi tinatry nila yung best nila para gurgurin ang mga Facebook. I think kay Sasban, ang alam ko, 2 days, birthday yata ni Sas. Happy birthday again, baby girl, Sas. Enjoy your special day. You know, your special day. Every day is your special day. So ngayon yung kay Sas ay ginurgod din yung kanyang Facebook. I believe hindi pa nakakabalik. Nakabalik na ba palangga? Hindi pa. Tignan mo nga. Si Sas.
Ngayon, ang sa akin naman, dalawa yung no, actually tatlo yung Facebook page natin. Maharlikan Travel, Maharlikan News, Boljakan. So si Spokes Harry, nung pinost niya yung, wala pa rin yung kay Sasa, no? Nung inano niya, ginampal niya si Boying Remulla ba yon? Yeah, si Bonjing Remulla. Yeah.